Pag-inom gamit ang takip ng bote. Dahil nakikita ko yung mga lasinggero kong mga uncle dati, ginagaya ko din sila. Pero ang gamit ko yung takip ng soft drinks. Lalagyan ko ito kunwari at sumasyat na akala mo umiinom ng alak. At kung merong alak, meron ding yosi. Yung stick-o naman dati ang pinaglalaroan ko. Kunwari, naninigarilyo ako. Bata talaga ang madaling maimpluwensyahan. Kaya sa mga nakakatanda dyan, mag-ingat sa mga pinapakita natin sa mga bata. Meron kasi yung one time na tinesting ko talaga yung yosi. Hindi alam to ng papa ko. Bumili ako ng yosi, tsaka ako sinubukan. Na-curious kasi ako kung ano ba talaga ang lasa nito. Pero nung nasubukan ko, hindi ko nagustuhan. Tinapon ko yung yosi at sinabi ko sa sarili ko paglaki ko, hindi ako gagamit nito. The legendary Mikmik. Ito yung powdered milk na kapag hinigop mo ng mabilisan gamit ang straw, makikita mo talaga yung stairway to heaven. Every time na kumakain ako nito, parang nakikipaglaban ako kay kamatayan. Ang sarap niya kasi kahit umuubo-ubo ka na habang kinakain ito. Milo. Nung elementary kami, meron yung programa ng Milo na pumupunta sila sa mga eskwelahan para magbigay ng pagkain at syempre ng Milo. Nung una, nakakainom pa ako, pero nung tumagal ay hindi na. Nagtitipid na ata ang Milo. Priority nila bigyan yung mga malnourished na mga estudyante. Cheese ring. Naalala niyo pa ba tong junk food na to? Ito yung chichirya na ilalagay mo yung cheese ring sa daliri mo bago mo kainin. Ito yung magiging Thanos ka dahil sa cheese ring. I am inevitable. Paglalaro ng superhero. Dahil sa kapapanood ko ng superhero movies, ginagaya din namin yung mga costume nila. Yung kukuha ng kumot o kaya ng tuwalya para gawing cape, tapos tatalon ka sa kama o kaya tatakbo ka kunwari lumilipad. Pillow fight. Meron kaming unan dati na hugis hotdog. At tuwing naglalaro kami ng mga kapatid ko, ito yung ginagamit kong panghampas. Nag-uunahan kami sa weapon na to kasi ang ganda niya ipangpalo dahil mahaba. Syempre, kung may pillow fight, may wrestling din. Ang ginagawa namin para safe kami sa paglalaro ng wrestling, kinukuberan namin ng unan at kumot yung mga part ng kama na matigas para iwas disgrasya. Pero meron yung time na may hindi kami nakuberan. Pagka wrestling ko sa ate ko, tumama yung mukha niya sa isang bakal malapit sa kama. Nagpanik ako, chinek ko kaagad kung may pasa siya. Pagtingin ko sa mukha niya, meron konting black eye sa kanang mata niya. Sinabi ko kaagad sa kanya na huwag niyang sasabihin na galing sa pagre-wrestling namin yung nangyari sa kanya. Dahil pag nalaman yun ng papa ko, siguradong papaulanin ako ng palo nun. Family computer. Grabe, ito ang isa sa mga core memory ko. Siguro mga batang 90s lang makaka-relate nito. Hindi ko nahawakan yung legit na family computer talaga. Meron kasi dati na yung mga games na yun, pwedeng laruin sa VCD at DVD player. Bumili yung papa ko ng VCD player dati at may kasama na siyang controller. At syempre, yung CD na may nakasulat na Super Game 300 VCD. Ibig sabihin, meron siyang 300 games. Pero kung titignan mo sa menu, paulit-ulit lang yung game na nakalagay. Kaya hindi talaga siya 300 games. Pahirapan kami makalaro nito dahil lagi tong tinatago ng papa ko sa drawer tapos nakalock pa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na sinubukan buksan yung drawer namin para akong magnanakaw. Isa sa mga gustong-gusto ko laruin dito yung Contra. Lagi kaming nag-aagawan ng mga kapatid ko sa paglalaro nito kaya lagi ding nagagalit yung papa ko. Ay, tama na yan. Puro ko yung laro Matulog na kayo. Pa, may billiards na laro. Billiards? Patingin nga. Sus, kung makagalit sa amin, maglalaro din pala. Jen, paano to? Hindi gumagalaw yung tako Pindutin mo to Ayan, ganyan. Nokia cellphone. Nakabili dati yung papa ko ng cellphone niya at lagi ko yung kinukuha tuwing gabi kapag tulog siya. May laro kasi doon na talagang grind ko laruin. Walang iba kundi ang Space Impact at Snake. Ang hirap nga lang itago kasi maingay yung keypad ng cellphone. Kunti na lang, matatalo ko na yung boss. Akin na nga yung cellphone ko, malolobat na yan. Matulog ka na. Ay, sayang, matatalo ko na sana yung boss. Malulubat pala ha. Dati, iilan lang ang nagkakaroon ng Game Boy sa amin. Mga rich kid lang ata. Nagulat na lang kami na nagkaroon ng Game Boy si Sen.
Syempre tuwang-tuwa kami kasi makakaranas kami ng paglalaro ng Game Boy. Kahit nga nakikinood ka lang sa naglalaro masaya na. Pero sa kasamaang palad, nanakaw yung Game Boy ni Sen. Nalungkot kami na nawala yung Game Boy ni Sen. Alam namin kung sino ang kumuha pero wala kaming ebidensya na siya yung kumuha. Ala bunutan, ito yung laro na masasabi mong bata ka pa lang, i-risk taker ka na. Okay, may piso pa ako dito. Ate, bunot ako ha. Sige. Number 75? Uy, parang... Grades mo lang? Loh, paano mo alam ate? Ano, nakuha ko ba yung 20 pesos? Wala. Kahit yung laruan, hindi mo nakuha. Lah, scam ata tong palabunutan nyo Hoy! Wag mo ngang sisihin yung palabunutan ko. Ang sabihin mo, malas ka lang talaga. Huwag ka namang ganyan ate. Last money ko na yun Alam mo palang last money mo na yun Pinangbunot mo pa. Akala ko kasi, makukuha ko yung 20 pesos. Oh, ito, candy, pampalubag loob. Thank you ate. Lagnat. Nung bata ako, minsan gusto kong nilalagnat ako kasi doon lang ako nakakatikim ng soft drinks. Ma, may lagnat ako. Hindi ako makakapasok. Ay, gusto mo lang ng soft drinks. Bumangon ka na dyan, malilate ka na sa klase. Vintage sewing machine. May mga pinsan akong mga babae nung bata ako na mas matanda sa akin. Tuwing bumibisita ako sa bahay nila, nakikita ko silang gumagamit nito. Na-amaze ako sa vintage sewing machine na yun. Kaya kapag wala yung mga pinsan ko, pinaglalaruan ko to. Hindi lang sa ginagawa kong sasakyan, gustong gusto ko talaga press yung mga parang pedal niya sa baba. Kasabay ng sewing machine na pinaglalaruan ko dati, yung vintage typewriter. Hindi ko alam kung naabutan nyo to Ito yung typewriter na kapag pinipindot mo, maingay siya mag-print. Tapos kapag nagkamali ka, hindi mo pwedeng burahin. Kung buburahin mo naman, kailangan mo ng white ink. Refrigerator. Wala kaming ref dati nung bata ako. Wala poor lang kami nun. Nakakakita lang ako ng ref kapag bumibisita kami sa bahay ng mga ibang kamag-anak namin. Sa sobrang ignorante ko nun, hinuhuli ko kung paano nagpapatay sindi yung ilaw ng ref. Binubuksan ko din yung freezer, sinusubukan ko kung kinakaya ko yung lamig. Buti na lang hindi ko nasisira yung ref nila. Cassette tape. Kapag may nasirang cassette tape sa bahay, kinukuha ko yung tape niya para paglaruan. Ang gandang panoorin yung tape na nauubos kapag hinahagis mo siya sa malayo. Ang hirap nga lang dito, kapag i-collect mo ulit yung tape niya. Napaka-hassle. Lagi din kami pinapagalitan kapag nilalaro namin to kasi kinakalat namin to sa paligid ng bahay. Tinatali namin para kunwari laser obstacle siya. Childhood friend. May mga naging kaibigan ba kayo dati nung bata kayo na bigla na lang umaalis? Yung may kakalipat na bagong pamilya sa lugar nyo tapos naging magkaibigan kayo? Araw-araw kayo naglalaro, naging solid na yung samahan nyo para na kayong magkapatid. Nakakalungkot dati na yung mga nakalaro mo, bigla na silang aalis. Yung lilipat ulit sila sa ibang lugar o kaya pupunta ng ibang bansa. Hindi pa uso dati ang social media, kaya hindi mo alam kung magkikita pa kayo o makakausap mo pa ulit siya. Kaya napakadrama ng pagpapaalam dati. Sa mga nakalaro ko dyan dati, sorry, hindi ko na matandaan ang pangalan nyo. Pero sana, ox lang kayo dyan. Paglayas sa bahay. Ito talaga, hindi kompleto ang childhood mo kapag hindi mo pa to ginawa nung bata ka. Yung pinagalitan ka lang sobrang emote ka na. Maglalayas na ako. Ayoko na sa pamilyang ito. Hindi nila ako mahal. Siguro ampon ako. Nasaan kaya yung mga tunay kong magulang? Hindi na ako babalik sa bahay na yan. Tignan nga natin kung hahanapin nila ako. 8 hours later. Bakit hindi nila ako hinahanap? Wala na talagang nagmamahal sa akin. Marami pa tayong weird na pinaggagawa dati tulad ng pagtusok-tusok sa eraser, pagkagat ng metal holder ng eraser para lumabas, paglaruan yung mechanical pencil. Kung meron ka pa dati yung pen na maraming kulay tapos pagsasabayin mong pindutin lahat. Susubukan mo pang tahasin yung daliri mo, sinusubukan mo kung masusugat ka. Ikaw, anong kwentong childhood mo?